Kasi syempre, ang dami na din era na dumaan for you. Mm. Ano sa tingin mo yung pinaka natutunan mo sa changes ng era sa'yo? Changes, Yung pinaka natutunan mo, kasi syempre di ba pinaka iba-iba yung natutunan phase. ko, na mahalin mo talaga yung ginagawa mo. Lahat, alam nyo yun, nakikita ko lagi sa social media na parang may mga taong pagod na pagod sa trabaho nila, ganito, ganyan, just wanna escape. The reality is, bilang sa taong naka-experience nito, natupad ko ang pangarap ko. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Grabe, God. Sobrang grateful. Pero kapag ang work mo laging yun, kahit anong klaseng work, makaka-feel ka talaga ng bagot. Makaka-feel ka na may dinedread ka. Totoo talaga yan. So sa akin, kahit anumang era, what I have learned is to just really love kung anong ginagawa mo. And na kahit lahat ng klaseng trabaho ay may struggles, lahat ng klase ng trabaho ay may pros and cons, always choose to look at the bright side. Always choose kung ano yung, ito yung nakaral ko talaga eh. Oo, mahirap yan, pero di ba pinangarap natin to? Ganun talaga. So, sa akin, ganun lang talaga. Practice gratefulness, love what you do. Pero ikaw, Yang, ano yung pinaka-favorite mo na era talaga? Ira. Ng life mo? Like, syempre marami yan eh. Now, Ito, yeah, bakit? Like, mas this is the most healed I am. Kasi mga pinagdaan ako na. Ito na yung ira na kapag therapy na ako. Totoo pala yan. Dati sa akin kasi parang focus therapy. Arte mo bakula. Therapy ka. Kaya mo yan. Labanan mo. Huwag kang iiyak. Ganyan. Huwag mo ipaalam sa kanila na may problema ka. Naiipon pala yun. So, sa akin ang ganda na parang proud ako kung gaano na ako ka-mature right now. Kung saan ako dinala ni Lord, sa growth ko, as a person, as an artist, as a wife. Yun talaga eh. At ito rin ang pinaka-happiest ako. Happiest din ako. So, masasabi mo ba malaking tulong din yung mga past na pinagdaanan mo, like yung mga years na yun, para ma-build kung sino ka ngayon? Oo, tsaka yung mga taong nakilala ko. Ang laking parte ng growth ko as a person, ng mga taong nakilala ko. I will always be grateful sa mga naging kaibigan ko. Eric Santos, si Angeline. Grabe. Lagi ko sinasabi kay Eric, bro, alam mo, hindi ako magmamature ng ganito kung wala akong kaibigan na katulad mo, ganyan ka-honest. Thank you na may kaibigan ako na katulad mo. So, siya ba yung friend na parang sasabihin pag mali ka talaga? Oo. Si Eric Santos, sabihin talaga niya. Tsaka, concerned siya sa'yo eh. Sabihin niya, Yeng, baka gusto mo na ganito. Yeng, parang mas maganda kung ganito. So, siya pala yung hindi ito tolerate yung parang mali. Di ba may mga ganong friend din naman? Ganun siya. O kaya kung halimbawa, mainit ulo mo. Tatry niya na, may magagawa ba ako para lumamig ulo mo? Ganyan siya na kaibigan. So, super caring. Ako din parang, dapat ganun din akong friend. Si Anggi naman, yung ganun, yung fun, yung joy ng, bakla nandito tayo, sulitin natin ang life natin. Yung talaga, yung she knows how to show gratefulness and to make people around her na feel special. Yun yung gusto ko natutunan ko. So, ganong maturity. Handler ko si Miss Cynthia Roque. Isa pa yung napaka-honest din. It's very important to surround yourself with people who are genuinely concerned. True and honest. kasi kailangan talaga kahit manager namin si Kuya Kahit Erickson masasaktan ka eh. talaga. Kuya Erickson Raimundo, manager namin, ini-meeting ka eh. Kapag ka meron kang mga principals always ka. Meeting tayo, pag-usapan natin ito. Ganyan. So, ako grateful ako na ganun. Hindi yung mga yes people. Yun ang pinakadelikado talaga. Kapag ka sinuround mo na yung sarili mo ng yes people. Kasi minsan, as an artist, gusto mo paglaban yung gusto mo. Pero, kailangan mo rin aminin na hindi lahat ng gusto mo tama. Galing naman. Hindi talaga lahat tama. And, sometimes they would allow you to make mistakes just for you to learn the lesson, pero makikita mo yung concern. Parang, okay, wala nang sisihan. Okay, what have you learned? Yun eh. Yung grace. Grabe. So, I'm grateful ako. Surrounded ako ng mga kaibigan in the industry.
Lalo ako ngayon, newfound closeness with Ate Kyla, KZ, and Jason D. Sarap. Sarap ng ganito. Dati kasi, medyo fearful din ako before. Kasi parang feeling ko nga, lahat ng tao sa industry, mataas ang guard. So parang feeling mo, paano tayo makakabuo ng genuine friendships? Eh, lahat tayo, ang taas ng guard natin. Lahat tayo may bako. Pero once na nakita mo yung vulnerability ng co-artist mo, paano nila i-bare yung heart nila, dapat mong protektahan mo. Tsaka ganun. Ganun. Kaya pag nag-open up kami nila Ate Kyla, minsan sa tour, makikita mo sa isang room kami, walang alak ha, nag-iiyakan kami. Tsaa-tsaa lang. Oo, milk tea! Bongga yun. Milk tea! Ano to? Ano meron sa black tea? Ang milk tea na ito. Ganun, nagkukwentuhan kami. Ang sarap to have those kinds of friendships na suportahan kayo, kinigan kayo ng problema. Yun talaga eh, bilang tao, yung genuine connection ang pinaka-importante para sa atin. Basta may study na ganyan sa science, ang longevity ng life kapag may genuine relationships ka. Doon pala, kaka-apekto pala siya sa kalusugan. So, masasabi mo na parang, kunyari may makita ka na hindi totoo. Like, parang hindi genuine. Kina-cut off mo na lang. Oo. Oo. So, ganun ka-mature talaga. Oo. Hindi na yung parang Huwag na tayo sa mga toxic na tao. Parang ganun, since my mom passed away, may mababa na threshold ko sa toxic. Namatay na ako ng nanay, hindi ko na kaya yan. Ganun. Hindi ko na kaya yung ganyan. Ang ikli ng buhay. Para spend ko yung time ko with people who do not value me or doesn't have good intentions sa buhay ko. Dito na lang ako. Kahit small yung circle ko, pero totoo. Okay na ako doon. Importante. Bongga, mature na talaga na. Diba? Era na ng Miss Yen. Grabe. Yung 17 years mo in the industry, ano yung favorite spotlight highlights mo na hindi mo malilimutan? Walang particular eh, pero just, ito alam na Ate Crisol, I'm just so happy to be here. Thank you sa ASAP. Oo nga, regular. Maiiyak ako, tayo mo. Mag-reminisce. Sobrang grateful Yung ako. video mo nga nakakayak na yun, tumataas yung balahibo ko. Ako ASAP kasi, dream namin yun eh. Nakaupo ka sa lapag ng sala nyo, malamig na, sahig na, walang linoleum lang. Paglinggo na. Pero nakaantabay ka na, kita mo na yung mga dance prod, kita mo na yung mga ilaw. Tapos parang, ngayon lang, to be blessed lang din sa ASAP na ganun yung binibigay nila na opportunity din sa akin. Yun ang highlight ko ngayon eh. Highlight ng life ko right now. Yun. Tsaka yun eh, highlight ng career ko to be managed by Cornerstone. Totoo yan. Hindi yan etchos. Kahit nung nag-review kami ng career ko, para meeting namin last, 2023 yata, para end of the year, naiyak din ako. Thank you. So, parang sabi ko sa kanila, sabi ko kay Erickson na naman, artist ako artist naman ako. Pero feeling ko, hindi ko mararating lahat na narating ko kung hindi dahil sa kanya. Tama yung heart ng management. Tama yung puso. Yung kung paano nila kami kinokorek, binibigyan ng direction kapag nalolost kami. Importante talaga yun. So, yun ang highlight sa akin. Then, message mo to your young self na tinatamasa mo ngayon. Kung babalik ako in time? Yeah. Pang minimit mo yung mga 17 years since you started in showbiz. Siguro papasok na yung sa Pinoy Dream Academy. Balikan ko, sabihin ko sa kanya, Bakla, you'll make it. Oh my God. You'll make it. Sasagot niya sa akin. Muti tao na bakla. Kasi tatomboy ako. Parang nakita nga kita sa Mega Mall na parang Chuck Taylor ka. Skirt, mga ganun. Yung bakla, you'll make it. Sino to? Ako yung future self mo. Bakla na ako.